So, ang topic natin ngayon is all about one-sided limits and limits of trigonometric function. Meron tayong theorem na kung saan yung limit daw ng ating function as x approaches a. So, mag-exist lang siya and then equal siya sa L if and only if, no? Yung kanyang left hand and then right hand limit is equal. So, yung limit na may parang exponent na negative sa a, so yan yung tinatawag na left hand limit. And kapag positive na yung parang exponent, so ang tawag dyan is right hand limit, no? Para mas maunawaan ang left hand at right hand limit, so ang gawin natin, i-apply natin siya sa function na to, or tinatawag tong piecewise function. And hindi ko na elaborate kung paano nabuo tong piecewise function na to kasi natopic nyo na to sa GenMath ninyo. And kung observe natin, yung ating domain is nagsimula sa negative 1 papuntang positive 5. So yan, first evaluate this limit. So yung function daw as x approaches negative 1 and then ito ay right hand limit. So nasa bang negative 1 natin? So di ba ito yon? Pero bago tayo mag-continue, yan, define muna natin ulit yung function. Di ba sa function, in every x values, meron kang karampatang y values. Tama di ba? So yan, sige try natin. At x is equals to 0, so anong value ng x natin? Di ba? Ito na. So 3 na. And then sabihin natin x is equals to 1. So anong value natin ng y? So di ba 1 point something, no? Y is equals to 1.3. Yan, pwede natin sabihin ganyan. And then at x is equals to sabihin natin 2. Anong y natin? So ang y natin is 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So yan. So di ba in every x values, meron tayong y values. Tama di ba? Okay, balik na tayo sa pagkuha ng left hand at right hand limit. Sa pagkuha kasi nun, meron tayong dalawang method. So una ganito. Kasi di ba yung ating function, so yung limit niya is approaching sa negative 1. So sige, lagay natin. So x is papalapit sa negative 1. So ano magiging value ng ating y? So yun ang tanong. And then dahil ito ay right hand limit, so magsimula tayo sa kanan syempre. And then guys, i-consider nyo tong line na to or itong function na to as somewhat track or yung parang dadaanan, no? Ibig sabihin, magsimula tayo sa kanan and then papuntang kaliwa, no? So sige. So ito yung ating destination, so magsimula tayo sa kanan. So ano yung nagiging value ng ating y? The more na lumalapit tayo sa negative 1. So kasi diba dito ang x natin is 5. Ito 4, 3, 2, 1, 0, then negative 1. So the more na lumalapit tayo sa negative 1 ng x mula sa kanan, so nagiging value ng ating y is 0, di ba? So dapat ang sagot is 0. Second method, ganito. Mas madali siya. So ang gagawin mo lang doon, so for the second method, so ito yung x natin, di ba, negative 1. Pero dahil ito ay right hand limit, so ibig sabihin, hahanap pa ng value ng x na na malapit sa negative 1 pero nasa kanan niya. So diba ito yung negative 1? So let's say kunin natin tong value na to. So yung napakalapit sa kanya pero nasa kanan niya. So sabihin ito ay x is equals to negative 0.999, no? So yan. So ito yung value natin, negative 0.999. So ganito. So at this value of x, ano yung value ng y mo? So, di ba? Ito yung ating Ito yun, di ba? So, ito, ano daw value ng y neto? So, somewhat, ang value ng y niya is, somewhat 0. Sabihin natin, 1. No. Pero, dahil sobrang liit niya na, so, pwede natin consider as, 0 na lang. So, kaya, ang ating limit or left hand limit ng ating function or right hand limit ng ating function as x approaches negative 1, so ang sagot is 0 pa din. So next, evaluate naman natin to. So yung left hand limit daw, so ba't naging left hand? So kasi ito ay negative yung kanyang exponent, no? So left hand limit ng ating function as x approaches 0. So yan, lagyan natin yung x is equal to 0. And then magsimula tayo sa
left. And then, pa-travel mo is pa kanan. Okay. So, nasa ba yung 0? Or x is equal to 0. So, ito yun, di ba? So, ano na nagiging value ng y mo kapag papalapit ka ng papalapit sa x is equal to 0. So, di ba ito negative 1 to? Ito 0. So, yun, papalapit ka ng papalapit sa sa x is equal to 0. So, ano nagiging value ng y mo? So, kung titignan natin, ito ay 3. So, dapat ang sagot na ito is 3. So, try natin yung second method. So, x, di ba, is equal sa 0. So, dahil left hand limit, so, kukuha tayo ng values na malapit sa 0, pero nasaan niya? Nasa kaliwa. So, sabihin natin, ito ay negative 0.001. Okay. At this value of x, ano yung value ng y natin? So, kung ipaproject natin to dito, yan. Bandang dito siya, di ba? So, ang y mo is approximately, sabihin natin, 2.8 something, no? And then, pwede mo itong gawing, or run off natin, so magiging siya 3. Magiging 3 siya, ano? So, yan. 3 pa din yung sagot. So, kayo bahala kung anong mas gusto nyong method. So, first method or second method. Next, is hanapin natin yung limit ng function na kung saan palapit pa rin sa 0. Pero this time, ito ay right hand limit na. Tama, di ba? So, try natin yung first method. Okay, nasan ba ang 0? Di ba? Ito ang 0. And then, dahil right hand, so magsimula ka sa kanan. And magta-travel ka pakaliwa. So, pag ganyan. So, nagiging value ng ating y. So, y is papuntang 0. So, dapat ang sagot na ito is 0. Okay, for second method, so ganito lang. So, x is equals to 0. Pero dahil ito ay left hand, so kuha tayo ng values na nasa kanan niya, pero malapit sa kanya. So, sabihin natin 0.001. So, at this point, no, saan ang value ng ating y? So, di ba ito yun? Anong y natin? So, y natin is, sabihin natin 0.001 din. Or approximately equal sa 0 na lang. So, kaya 0 din to. And since hindi equal ang ating left hand at right hand limit, so ito guys, na ito yung pinaka-limit natin. So, kasi wala siyang positive or negative na exponent. So, meaning, yan, ito na yun. Ito yung pinaka-buo. So, dahil hindi equal yung left hand niya at right hand niya, so, ang sagot dapat dito is, yan, does not exist. Next, evaluate naman natin to, yung limit ng function as x approaches 2. And ito ay left hand limit. Tama, di ba? So, yan. So, nasa yung 2 natin. So, ito yung 2 natin. And then, dahil left hand limit siya, so, pakanan, yung direction. Tama, di ba? So, nagiging value ng ating ng ating y as x approaches 2 na pakaliwa. So, ito nagiging 5. So, dapat ang sagot is 5. Tama, di ba? Next naman, para sa right hand limit naman niya, so, as x approaches 2 pa rin. So, ano nagiging value ng ating y daw? So, di ba, right hand limit, meaning, pakanan yung, or pakaliwa yung direction. So, x, pupunta sa 2, and then yung y natin is nagiging 5 pa din. So, dahil equal ang left hand at right hand limit, so, dapat ang sagot ng pinaka-function is, yan, 5 pa din. Next is, i-pause and play mo yung video para mapalabas nyo to. So, ito, right hand limit, ito, tapos ito yung pinaka-function. So, pag-evaluate ng limit ng trigonometric function, so ganito lang ang gagawin. For example, limit ng sin x as x approaches, sabihin natin 10. The answer is sin, and then yung x, papalitan mo lang ng 10. So, magiging sin 10. And guys, take note sa pagsisimplify neto, so dapat naka-radian mode ka. Kasi sabi dito, yung angle must be in radians lagi. And guys, kahit anong trigonometric function pa yan, sabihin natin tangent. So yun, ganun lang din siya. So yung limit ng tan x as x approaches 10, so tan 10. So let's say gawin natin itong 11. So ito magiging 11. So yun, ganun lang. So yan, example number 1. So ang gawin natin, i-apply muna natin yung limit theorem number 7. So mangyari dyan, ma-apply lang yung limit sa both numerator and denominator. Tama, di ba?
So yan, nagkaroon na ng limit yung numerator and denominator. So next, i-apply natin yung limit sa both terms na to. No? So kaya mangyari dyan sa magiging limit ng 1 as x approaches 0 minus limit ng cosine x as x approaches 0 all over limit ng 1 as x approaches 0 plus limit ng sine x as x approaches 0. So kaya magiging ganito siya, no? And then yan, simplify pa natin. So applying limit theorem number 1, so ito magiging 1 na lang. Ito cosine cosine 0. Tapos ito 1 plus ito yan. Sine 0. Tama, di ba? And then to simplify further, so magiging siya? Ito 1. So cosine 0. So ang sagot dun is 1. Tama, di ba? All over 1 plus sine 0 is 0. So kaya 0 over 1 or 0 na lang. Kaya siya magiging ganito, no? So yan, tama tayo. So example number 2, hanapin daw natin yung limit ng tan x plus sin x as x approaches pi over 4. So mangyari lang dyan, so apply natin yung limit sa both terms, no? Or parang na-distribute lang. And then next, itong ating value na to is papasok lang sa loob ng ating angle. So kaya siya magiging ganito. Tangent pi over 4 plus sine pi over 4. And then kapag kinalcu, so ang sagot is yan. And then pa-simplify na lang neto. Limit theorem number 8 na tayo. So hindi ko na pinakita kung paano siya na-derive. So ito yung formula niya. So yung limit ng sin x over x as x approaches 0, so matik ang sagot is 1. No guys, so tatandaan, basta ganito yung form, sin x over x, and then if yung x mo is approaching 0, no, so matik ang sagot doon is 1. Syempre pag ito naging 1, so hindi na to 0. So magkakaroon ka na ng bagong value doon. Pero basta ganito yung form, and then yung x mo is approaching 0, matik ang sagot is 1. And sabi dito, it also applies if the angle is a multiple of x. So for example, ganito. So the limit of sin 3x over 3x is equal sa 1. So ibig sabihin mo sir, kapag ganito, limit ng sabihin natin sin 30x over 30x plus yung x mo approaching 0 pa din. So 1 ba ang sagot? So yes, 1 pa rin ang sagot. So yan, example number 1, so yung limit ng sin 4x over x wherein yung ating x is approaching sa 0. Guys, laging tatandaan na kapag ganito yung situation, so apply mo muna yung limit kung pwede na ba. Baka kasi mamaya, mag-apply ka ng kakaibang limit theorem tapos pwede na palang erekta. So ganito, so try muna natin. So magiging limit ng sin 4x as x approaches 0 over limit ng x as x approaches 0. So ano magiging sagot dyan? So eto magiging, sige rekta na natin, magiging sin 4 times 0, tapos eto magiging 0. And kung papansinin natin, magiging undefined or hindi mag-exist yung ating function kapag in-apply agad natin yung limit. So paano gagawin natin? So doon na papasok yung pag-apply ng limit theorem number 8, no, kapag ganito sa situation. Pero kung titingnan natin mabuti, hindi natin agad ma-apply yung limit theorem number 8. Bakit kaya? Kasi, di ba ito yon? Sabi dito, it also applies if the angle is multiple of x. So ibig sabihin, itong angle mo, multiple of 3, yung x mo. Tama, di ba? Ito din is multiple of 3, yung x mo. Pero dito, kung papansinin mo, ito 4x, ito x lang. So ibig sabihin, hindi mo apply yung limit theorem number 8. So paano kaya gagawin natin? Okay, ganito. Di ba kapag nagkaroon tayo ng 4 or times 4 sa baba, sa denominator, di ba, pwede na natin itong i-apply, itong limit theorem number 8 na to. So paano kaya magkakaroon ng 4 yan, na kung saan hindi masasacrifice yung value ng ating equation? So ganito.
For example, x is equal sa 8. No? Tapos, ang ginawa natin, x, tapos naglagay ka ng 4 sa denominator. Pero hindi ba yung x mo magiging 2 na? Which is, yan, nabago yung ating value. No? So, paano kaya yun? Paano gagawin natin? Ang gagawin natin dyan, i-multiply natin siya ng 4 over 4. So, bakit kaya ganyan, sir? Bakit 4 over 4? So, ganito. Kasi diba ang goal natin, magkaroon ng 4 sa baba. Tama, diba? So, mangyari dyan, magiging sin 4x, tapos may 4 dito, tapos ito, 4x din. So, ibig sabihin, pwede na nating apply yung limit theorem number 8 dito. Sir, hindi kaya niya naapektuhan yung equation? Okay, so, kung titingnan natin mabuti, so, let's say, diba, 8 to. Tapos, nag-times tayo ng 4 over 4. So, saan ba equal tong 4 over 4 na to? Diba, 1 lang siya. Wherein 8 times 1, so 8 pa din. So, ibig sabihin, walang nagbago sa value or hindi siya naka-affect sa equation natin or sa function natin. Siyempre, kapag nag-multiply ka ng fraction to fraction, ang mangyari lang doon, numerator times numerator and denominator times denominator. So, kaya magiging ganito yung function natin. So, sin 4x times 4 over x times 4. Or diba, pwede rin naman ganito. So, ano itong 4? So, sin tapos 4x. So, kaya siya magiging ganito. Tama, diba? So, ang gawin lang natin, i-factor out lang natin yung 4. So, ganito. So, nilabas natin yung 4. Sin 4x over 4x. Diba guys, kapag ito, pinag-multiply mo, ganito lang din yung sagot niya. Tama, diba? And then, diba, itong 4 over 1, so pwede na lang siya maging 4 na lang. Or 4 times sin 4x over 4x. So, yan. Pwede na natin i-apply yung limit. Pwede na kaya? Sige, try natin. So, ito magiging limit ng 4 as x approaches 0 times limit ng 4x over sin 4x over 4x tapos as x approaches 0. So, ito, magiging sagot niya. So, yung limit ng constant is constant pa din. So, 4 pa din to. Times ito. So, dahil ito ay samat kamukha na nito or multiple na siya ng 4. So, ito ay 1 na lang. And then, to simplify further, so 4 times 1 is 4 na lang. Okay, check natin kung tama ba yung sagot natin. So, 4 times 1 is 4. Yan. Tama naman. Okay, example number 2. So, paano kaya to? Sige, try muna natin i-apply yung limit, no? So, ano kaya magiging sagot? So, pag nag-apply ka ng limit, magiging, di ba, sin 3 times 0 na yan. Tapos, sin 5 times 0. Tama, di ba? Or eto, okay, 5 times 0 is 0. So, sin 0, so magiging ano to? Sin 0 na lang. Tama, di ba? Or sin 0, so magiging 0 to. So, ibig sabihin, kapag in-apply natin yung limit agad, magiging undefined siya or it will not exist. Paano yan, sir? Ma-apply ba natin yung limit theorem number 8 sa ganyang itsura? Sige. So, ang technique lang dyan, guys, ganito. So, mag-multiply ka ng ano? So, di ba ang kailangan mo lang naman dito is yan, ng ganyan denominator. So, para maging 1 na lang yan, so, maglagay ka ng 3x sa taas. And then, sa baba naman, ang kailangan natin i-times or i-multiply is, o, di ba, kailangan niya magkaroon ng 5x, di ba? Para maging ganito siya, yung form niya. So, syempre, para maging 1 yan, so, yan, dapat may 5x din sa taas. No? So, kaya, ang ipang-multiply natin is, eto. Kapag pinag-multiply natin yan, so, numerator to numerator, denominator to denominator. So, kaya magiging ganito siya. So, magiging 3x times sin 3x over 3x. And then, 5x times sin 5x over 5x. And guys, di ba ang goal lang naman natin is mapalabas natin to. Tsaka, eto. So, ang gawin natin, yan. I-factor out lang natin yung 3 tsaka yung 5x. Yung 3x tsaka yung 5x. So, yan. So, same lang naman to, di ba? So, pinaghiwalay lang naman natin siya.
And then, kung papansinin natin, pwedeng makancel tong x na to. Tama, di ba? So, pag na-cancel yan, so magiging, yan, ganyan na lang siya. So, 3 times sin 3x over 3x. And then yan, apply na natin yung limit. No? So, magiging ganyan siya. So, yung limit ng 3. Tapos, yung limit ng sin 3x over 3x, limit ng 5. Tapos, limit ng sin 5x over 5x. Saan magiging sagot dyan? So, eto magiging 3 na lang times ano? Ito 1. Tama, di ba? Over 5. Tama, di ba? Times 1. Where magiging 3 over 5. So, yan na yung sagot. Okay, check natin kung tama ba yung sagot natin. So, yan. So, 3 over 5. So, tama naman. Next is limit theorem number 9. Wherein yung form natin, so yan. So, limit ng 1 minus cosine x over x as x approaches 0. Pero guys, applicable din siya kapag ang x natin or ang ating angle is multiple of x. So, ganito. For example, 1 minus cosine 20 x over 20x. So, yung limit niya as x approaches 0. So, automatic ang sagot is 0. Okay. Example number 1, yung limit ng 1 minus cosine x over sin x. So, yan. Try muna natin yung limit kung pwede na ba siyang i-apply agad ng rekta. So, ito magiging 1 minus cosine 0 over sin 0. Wherein, di ba ito, 0 to. Itong sin 0. Tama, di ba? So, magiging undefined siya or it will not exist. So, kaya, it is time para i-apply na yung mga alam nating limit theorem. And kapag pinag-multiply natin yan, di ba magiging sagot is 1 minus cosine x over x over sin x, and then ito magkakaroon ng denominator na x. Tama, di ba? Yan. So, yan. Pwede mo na apply yung limit theorem number 8 tsaka yung 9. Kaya, yan. And then, kapag nag-apply kang limit theorem number 7, no? So, ma-apply yung limit sa both numerator and denominator. So, eto. So, try muna natin sa denominator. So, ito limit theorem number 8. Tama, di ba? So, ang sagot dito is 1. So, hindi siya undefined. And then, dito, ang sagot is 0. And then, to simplify further, so, magiging 0 na lang siya. So, check natin kung tama ba yung sagot natin. So, 0 over 1. Yan. And then, 0 na lang.